Good morning po sa inyong lahat muli sa Pilipinas. So ngayon nasa chapter 10 tayo ng gawa. Sa English ay Acts, pero ang lagi natin ginagamit ay Tagalog na Bible. So kunin nyo na po ang inyong mga Bible at puntahan ninyo ang mga gawa chapter 10. At dito natin naman uli malalaman kung ano ang pinapaabot sa atin ng Diyos patungkol sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan. Amen? So chapter 10 ng gawa. So let's pray po muna at lahat sabay-sabay tayo nahingi natin sa Diyos ang kanyang banal na espiritu na siyang magpaunawa sa atin sa lahat ng ito. At kahabagan tayo na lubos nating maintindihan at maunawaan ang mga patungkol sa pinapaabot niya sa ating mensahe. At ganun din po sa akin, natulungan din ako ng Espiritu ng Diyos na sa pagbababasang ito, maintindihan ko to at kalooban niya lamang po ang masalita ko sa bagay na ito. Amen? So kaya hihingi tayo muli ng Holy Spirit guidance. So let's pray po. Hallelujah, dakilang Diyos makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli Ama sa linggong ito na kami pinagkatipon mong muli para pakinggan at maunawaan namin ang mga salita mong patuloy niyong pinapaabot sa amin sa araw-araw ng aming buhay. At maraming salamat po Ama sa pamamagitan nito. Dito namin matutunghayan ang kadakilaan mo sa aming lahat. Kaya amang banal, malayang kumilos po yung banal na espiritu na patuloy nagpapaunawa sa amin ng mga salitang ito. At maraming salamat na ikaw ang naglalagay nito sa aming puso at sa aming kaisipan upang sa ganun maunawaan namin lahat ang patuloy na pagsamba sa iyo, pagdakila sa iyo at maparangalan ka sa lahat ng ito. Kaya salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. So, gawa chapter 10. Andyan na po kayo, chapter 10. So, ang sabi dito, ito'y patungkol po sa pangitain ni Pedro. Verse 1, sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan ng batalyong Italyano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Sila'y matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel na siyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon ng ilang tao sa Jopa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Sila'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagabilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debutong kawal. Isa sa mga naglilingkod sa kanya, isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Jopa. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Jopa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Nagkaroon ng kumot ang lahat ng uri naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawi yun, Panginoon.
Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad inakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang isinugo ni Cornelio. Pinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. So, dito po muna tayo. Kasi sa sunod nito, ito ipapaliwanag ang kahulugan ng pangitain. Pero dito muna tayo. Kung makikita po ninyo dito, si Cornelio ay isang Romano, At siya ay matulungin at mapanalanginin. Makita natin doon sa verse 1 and 2 and 3. Isa siyang may takot sa Diyos. Gayon din ang buong kanyang pamilya, matulungin sa mga dukha at laging nananalangin. Kita niyo po, So dito sa kasaysayang ito, pasimula kay Cornelio, ang tinutukoy dito, kasi kung tutingnan po natin, siya ay isang Romano, At itong mga pinili ng Diyos, kumbaga magmula sa mga apostol, ang pinapangaralan nila ay ang mga Hudyo. Kung makikita po natin, At itong si Cornelio ay isang Romano. Pero dahil nga siya ay isa siyang matulungin, siya ay mapanalanginin, anong nakita natin dito? Nakita ng Diyos ang kanyang puso. Nung makita ng Diyos ang kanyang puso na ganito, anong nangyari? Nagpakita sa kanya ang anghel. Ito, di ba? May isang anghel na nagpakita kay Cornelio habang siya ay nananalangin ng bandang 3:00 ng hapon. Makita po natin sa verse 3. Minsan, bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay tinawag. So, dito po nakita natin na ang Diyos nakikita ang ating ginagawa, nasusuri ng Diyos ang puso ng tao, at alam niya, malinaw sa ating pag-aaral, ang sino mang naghahanap sa Diyos ng buong puso, ay siya po ay masusumpungan. So, ibig sabihin, sa bawat taong naghahanap sa Diyos, kaysa anong klase ka man, kapag nakita ng Diyos, ang puso mo'y taos-pusong naghahanap sa Diyos, ang Diyos ay magpapakilala sa taong iyon. At ito pong nakita natin kay Cornelio. Tingnan po natin ang process nito. Nung makita ng Diyos na ganun si Cornelio, nalugod ang Diyos. At kaya nung nalugod ang Diyos, nagpakita ang isang anghel kay Cornelio at inutusan na ipasundo si Simon Pedro, dahil si Simon Pedro ang nangangaral patungkol sa Panginoong Hesukristo, na ang Panginoong Hesus ang siyang magandang balita, na siya ang daan patungo sa Ama, na siya ang sino mang tumanggap sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad na nangyari sa kanya, ay siya ay namatay subalit muling nabuhay. So ito yung gustong ipakunawa ng Diyos kay Cornelio na hindi niya alam, kaya nag-utos siya ng isang anghel upang sabihin kay Cornelio na ipasundo si Pedro upang maipaliwanag ang patungkol sa Panginoong Hesus. At kung makikita naman po natin dito, verse 9, jump tayo sa verse 9. After nang mautusan ni Cornelio ang tatlong kanyang mga utusan na ipasundo si Simon Pedro, ito naman po ang nangyari sa verse 9. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Jopang, inutusan ni Cornelio. So, after na mapakinggan ni Cornelio yung sinabi ng anghel, tumawag siya ng 3 utusan. At habang ang 3 utusan na ito ay malapit na sa Jopa, kung nasaan nandoon si Pedro naman, nung time na yon, umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang 3:00 ng hapon.
Tingnan niyo po ang senaryo, napakaganda. Mula pa nung isang araw talagang na-amaze tayo dito sa Acts, dito sa book of ng Gawa. Kasi grabe ang pagpapakita ng banal na pagkilos ng Espiritu Santo. So, noon, ang inutusan ni Cornelio ay nalalapit na sa Joppa, si Pedro naman ay umakyat sa bubungan upang manalangin. Kita niyo po? At sa kanya, pinakita rin dito, nung siya ay nagutom, bigla siyang may nakitang, sabi dito sa verse ulitin ko sa 9. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro naman ay umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya ay nagutom at gusto niyang kumain. Ngunit, habang naghihintay siyang maghihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng mga hayop na lumalagad, gumagapang at lumilipad. Narinig niyang ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawin, Panginoon, kailanman hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat dapat. Kasi kung makikita po natin, yung mga Hudyo, may mga tuntunin po sila may mga bawal, daming mga bawal. Parang yung nakasulat doon po sa Book of Exodus, kung makikita natin doon, may mga uri na mga dapat kainin at may mga hayop na pwedeng kainin at mga hindi kainin. So ito po yung nakagisnan ng mga Hudyo sa kanila, na talagang may mga rules pa actually. Hanggang ngayon may mga gumagawa pa nitong mga Hudyo na iba-iba yung ang dami nilang mga rules, Pero dito, tinutukoy naman dito ay yung pagkain. Yung pagkain nga, tinutukoy na pinakita ng Diyos dito na yung mga bagay na hindi kayang kainin, kainin, ay sabi dito, huwag mong ituring na marumi ang hinilinis na ng Diyos. 3 ulit itong nangyari. At pagkatapos ay kaagad inakyat sa langit. So habang itong si Pedro, pinag-iisipan niya pa ang nakita niyang pangitain na yun patungkol dito sa binaba na parang sa isang kumot na maiba't ibang uri ng hayop na nagsasabi doon na wag mo nang ituring na marumi dahil ang lahat ay nilinis na. Hindi niya pa lubos maisip dito sa verse 17. Hindi niya pa lubos maisip kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon. Dumating naman ang isinugo ni Cornelio. Tingnan niyo po Hindi niya pa nare-realize ano ang ibig sabihin noon. Dumating ang mga sinugo ni Cornelio, yung 3 kanyang mga alagad, upang ipasundo si Pedro dahil doon sa nagsabing anghel na ipakuha si Simon Pedro. Ngayon, baba tayo sa 18. Verse 18, ang kahulugan ng pangitain. So, ito na po ang kahulugan ng pangitain. Ang sabi dito, kung titingnan po natin yung tungkol doon sa unahan na hindi pa nauunawaan ni Pedro kung ano ang ibig sabihin ng sinabing iyon, na ang lininis na ng Diyos ay tinuring ng huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Sabi dito, hindi pa lubos na unawaan ni Pedro ang kahulugan noon, and then dumating yung 3 isinugo. So hindi siya nagkaroon ng time na unawain ang bagay na yun. So kaya dito tayo po sa 18, ang kahulugan ng pangitain. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu. Kita niyo po hindi niya pa alam, kumbaga iniisip niya pa yung kahulugan nung nakita niyang pangitain patungkol doon sa mga iba't ibang uri ng hayop
nag-iisip siya, and then dumating yung mga inutusan. At habang pinag-iisipan pa ni Pedro nga ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. So ibig sabihin po dito, hindi nagkaroon ng pagkakataon na si Pedro ay unawain kung ano yung nakita niyang pangitain, dahil dito kumbaga habang nag-iisip siya, nakita natin sa verse 17, habang nag-iisip siya kung ano ang kahulugan noon, nung sinabi ng nilinis, wag mong ituring na malrumi ang mga nilinis na ng Diyos, habang nag-iisip siya ng ganun, dumating ang 3 utusan. At habang dumating ang 3 utusan, nag-iisip pa din siya, kinausap na siya ng Espiritu ng Diyos. Sabi dito, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka, huwag mag-atubiling sumama sa kanila, dahil ako ang nagsugo sa kanila. Ito po nakikita natin po dito sa bandang ito, na kapag ang Diyos nag-utos, nagmamatch, ibig sabihin nagko-confirm doon sa inutusan at doon sa patutunguhan. Kaya ito po ang pinapaunawa sa atin, na napakahalaga na kapag may nagsasabi sa atin na ito ang pinapasabi sa iyo ng Diyos, kailangan may confirmation. Hindi tayo dapat naniniwala agad na may pinapasabi sa iyo si Lord, dahil napakalinaw po sa ating pag-aaral, kapag ang Diyos may iniuutos, nagbibigay siya ng signal doon sa taong uutusan, at the same time doon sa sadya niyang tao. Kaya hindi magkakaroon ng conflict, po? Katulad ng sabi ko po sa inyo, maraming nagki-claim, maraming mga tagapagturo, maraming mga pastor, o maraming mga lingkod ng Diyos na sabi na may mga pinapasabi. Sabi daw ni Lord, ganito ang pinapaabot sa iyo. Wag po basta tayong maniniwala, dahil malinaw kapag ang Diyos ang nag-utos, nagbibigay siya sa atin ng confirmation na iyon talaga ay galing sa Kanya. Marami pong mga bagay na ganyan na nagmumula sa isip lamang nila ang sinasabi, at hindi naman talaga galing sa Diyos. Nakikita po natin maging sa mga Hudyo, sinabi ng Panginoong Hesus, marami silang pinapagawang mga rules and regulation na susundan. Pero doon, ang kanilang pinapasunod ay hindi naman galing sa salita ng Diyos, kundi ang mga pinapasunod nila ay galing lamang sa kanilang kaisipan, at ang kanilang ipinapalagay ay iyon ay utos ng Diyos. Pero napakalinaw po mula sa ating pag-aaral sa pasimula't mula, kapag ang Diyos ang kumilos, may kalinawan sa taong inuutosan at doon sa taong pinararatingan ng utos. Okay? So nagko-confirm dito kay Cornelio, and then dito kay Pedro. Yung Espiritu, yung nagsalitang anghel kay Cornelio, ay siya ring nagsalita kay Pedro para ma-confirm na ganun nga ang kanyang pinag-uutos. Okay? So, malinaw, kaya napakaganda po talaga ang patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, dahil naiintindihan lagi natin dito kung ano ang mga kaparaanan ng Diyos, para hindi tayo mailigaw. Amen? So, sabi dito, nanaog si Pedro, 21, nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo, ano ang sadya ninyo. Bago pa bumaba si Pedro, alam niya na siya, dahil kinausap na siya ng anghel. At si Cornelio naman, makita niyo po, alam na ni Cornelio na ang patutunguhan ng kanyang mga inutusan ay si Pedro. At si Pedro, bago pa dumating ang mga inutusan ni Cornelio, kinausap na siya ng anghel. So ito, verse 22, sumagot ang mga lalaki, pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya'y isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipapasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. Pinatuloy siya ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon.
Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila. Ayan, sumama na si Pedro, papunta na doon sa kay Cornelio, ano? Sabi dito, kinabukasan, sumama sa kanila, siya'y sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga Joppa. So, ibig sabihin, may mga kasamahan si Pedro nang pumunta doon kay Cornelio. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring tulad ninyo, purihin ng Diyos. So ano rin pinapakita po dito sa bandang ito? Na ang mga lingkod ng Diyos, although makita po natin si Pedro, makita natin ang kapangyarihang ibinigay sa buhay ni Pedro. Si Pedro, makita po natin, marami siyang napapagaling ng may sakit, Madaanan man lang ng kanyang anino, gumagaling, mapatungan ng kanyang kamay o mga panyo, gumagaling, at maraming espiritong, masasamang espiritong napapalayas ni Pedro. Ibig sabihin, nakikita ang kapangyarihan sa pamamagitan ng buhay ni Pedro, nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pero tingnan niyo po ano dito ni Pedro. Kasi kung maalala po natin nung nakaraan, anong sabi doon? Bakit kayo nung sila itong mga apostol nagpe-perform ng kanilang pagpapagaling, yung kanilang mga pagpapalaya sa masasamang espiritu, marami ang taong namangha. At ang sanong sabi nila doon, anong sabi nila doon kay Juan at kay Pedro? Bakit kayo namamangha? Ang akala nyo ba nakakapagpagaling kami dahil sa aming kabanalan o dahil sa aming kapangyarihan? Hindi. Nagagawa namin ito dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So dito po pinapakita po sa atin dito na yung kapangyarihan ng mga apostol, although naandun ng mightily na pagkagamit sa kanila, hindi yun sa kanila. Kaya pinapaunawa dito ni Pedro sa atin, nung si Cornelio po sumalubong at lumuhod kay Pedro, anong sinabi ni Pedro? Huwag ninyo akong, anong sabi dito? Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao rin na tulad mo, kasi lumuhod si Cornelio. Ito pong pinapakita sa atin na salamat na naintindihan natin sa ating mga maling paniniwala natin noon, nang akala natin yung mga apostol, yung which is pinangalanan ng mga santo, Apostol, si Peter, si John, si Matthew, kung ano-anong mga pinangaralan na mga, hanggang ngayon si San Lorenzo, mayroon pa, San Lorenzo Ruiz, sino pang mga santo na mga na niluluhuran ng tao. Which is, dito pinapaunawa po sa atin, si Pedro, kahit siya'y malubos ang kanyang kapangyarihang ibinibigay ng Diyos, siya po ay tao lamang na hindi pwedeng luhuran at sambahin. Nagagamit lamang po ito ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, pero walang ibang nang pinagmumulan ng kapangyarihan. Nagagamit nila sa pagpapagaling, ito'y galing sa Diyos. Kaya malinaw po dito, wala tayong ibang luluhuran, wala iba tayong sasambahin, kundi Diyos lamang. Kasi maging itong mga apostol na lubos ang kanilang kapangyarihan, hindi nila tinanggap na luhuran sila ng tao dahil sila ay tao lamang. Ang lubos na pagsamba at papuri natin ay para lang sa Diyos. Amen? Malinaw? Malinaw dito, sinabi ni Pedro, tumayo kayo, tumayo ka, ako'y tao ring tulad ninyo. So itong mga apostol, napabanal sila, nagkaroon sila ng kapangyarihan dahil sa pagsunod nila sa Diyos, pero hindi sila pwedeng sambahin dahil walang ibang tatanggap ng pagsamba ay ang Diyos lamang. Walang santo, walang San Lorenzo Ruiz, walang si Pedro, walang si Maria, wala kung sino, dahil malinaw sila lahat ay tao lamang, kundi sila ay kinalugdan sila ng Diyos sa kanilang mga
kanilang ginawa. Kaya ibig sabihin, nagamit sila ng instrumento ng Diyos, pero hindi sila dapat sambahin. So anong pinapakita sa atin dito? Yang mga nababanggit na mga santo na yon, kailangan natin silang tularan sa kanilang pagsunod sa Diyos, kung paano sila naging masunurin sa Diyos at paano sila napabanal. Yun ang pinapakita sa atin dito, pero hindi pwede silang pasanin, hindi pwede silang iprosesyon, hindi pwede silang sambahin, kasi sila ay tao lamang. Walang ibang dapat papurihan ang ating Diyos lamang, at siya ay espiritu, kaya kailangan siyang papurihan sa espiritu at katotohanan. Which is, ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Hallelujah! Napakaganda po ng ating pag-aaral. Saglit lang po. So, dito natin mailang tulad na mauunawaan na ang Diyos gumagamit lamang ng tao. Ang lahat ng mga apostol ay tao lamang, subalit may kapangyarihan dahil kinalugdan sila ng Diyos. At yun ang dapat nating tularan. Amen? Verse 27. Patuloy silang nag-uusap habang pumasok sa bahay, at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan ang sino man. Kaya nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama, nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. So dito, pinaliwanag po dito ni Pedro na kung tutusin, hindi siya dapat pwedeng makihalubilo sa hindi kapwa Hudyo, dahil itong sila Cornelio ay mga Romano. Subalit pinaunawa sa kanya, katulad ng sinabi dito ni Pedro, subalit ipinaunawa sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat na pakitunguhan ang sinuman. Kaya dito po natin maintindihan yung binababa na yun na mga iba't ibang uri at na may marumi at may mga hindi pwedeng kainin. Pinaunawa dito ng Panginoon Diyos kay Pedro na hindi, kumbaga, ang lahat ng bagay ay karapat dapat. Sabi dito, subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan ang sino man. Kasi nga po itong mga to, mga Romano, at siya po ay isang Hudyo. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, sabi ni Pedro, pumunta siya. So ibig sabihin, kahit nga hindi karapat dapat sa tingin, akala ng Hudyo-Hudyo lang, at yung mga Romano, kumbaga Romano din lang, pero pinaunawa ng Diyos na hindi dapat ganon. Ano bilang mananampalataya? Anong sabi ng Panginoon? Maging mabuti kayo sa lahat ng tao, maging ito man ay mananampalataya o hindi, maging ilaw tayo sa lahat. Amen? Kaya ito, tinanong ni Pedro, ano po ang sadya ninyo? Sumagot si Cornelio sa 30. May 4 na araw na ngayon ang nakakalipas, bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay. Biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuutan. Sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang inyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Ipasundo mo sa Jopa si Simon Pedro, na nululuyan siya sa bahay ni Simon, tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat, kaya kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao, at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo ngayon. Narito kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang ipinasasabi ng Panginoon. Kita niyo po ito, no? Dahil nakita ng Diyos, unang tulad ng sabi ko po sa inyo, nakita ng Diyos na ang puso ni Cornelio ay pusong naghahanap sa Diyos. Kaya gumamit siya ng tao, inutusan niya ang anghel na sabihin dito kay Cornelio, ipasundo mo si Simon Pedro upang iyon ay ang magpaliwanag patungkol sa Panginoong Jesus.
Dahil siya ang daan. Dahil kung dito natin po makikita, walang makakadirekta sa Ama, katulad ng naapag-aralan natin. Walang makakadirekta sa Ama, ang lahat ay dadaan sa Panginoong Jesus. Kaya kung makikita nga din natin dito si Cornelio ay sumasamba sa Diyos, pero hindi niya kilala ang Panginoong Jesus. Kaya dahil nakita ng Diyos na matuwid ang puso ni Cornelio, ay totoong naghahanap sa Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan para lalong maintindihan ni Cornelio kung papaano ang totoong pagsamba sa Diyos. At ito nga ay ang patungkol sa Panginoong Jesus, na siya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Siya ang daan patungo sa Ama. Kaya ayan, sabi dito, naghintay po. At dito natin makita yung sinabi ng anghel na patunayan din ni Pedro, na totoong galing sa Diyos iyon, dahil nagko-confirm, nagmamatch yung sinasabi ni Cornelio sa pinakita din sa kanya ng anghel. So tingnan natin dito sa baba, sa 34, nangaral si Pedro. Purihin ang Diyos sa kahanga. Alam niyo po, every chapter by chapter lang namamaha tayo sa ginagawa dito ng Diyos, sa pamamagitan ng mga pagkilos ng kanyang espiritu. Verse 34, at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Hallelujah. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. So dito po natin nakikita na walang pinipili ang Diyos. Anumang bansa, anumang lahi, anumang kulay, walang pinipili ang Diyos. Sa kapag nakikita ng Diyos na ang puso ng tao ay naghahanap sa Diyos, ito ay malinis, katulad dito may takot sa Diyos at gumagawa ng matuwid, tinatanggap ng Diyos at kinakahabagan ng Diyos. Katulad ng sabi ni Pedro, lubos niyang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos, pero kailangan sa taong yun ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil nakita nga dito, dahil kumbaga nakita ng Diyos si Cornelio na andoon ang kanyang pagsamba, pero may kulang. May kulang. Kaya nga ito nagawa ng kaparaanan, at dito malinaw, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya na gumagawa ng matuwid kahit saan man siyang bansa. Dahil si Cornelio sumasamba, nananalangin, tumutulong sa mga dukha, di ba? Mahabagin. Kaya nakita ito ng Diyos, kaya ito pinautusan niya si Pedro, ipakilala mo ang Panginoong Jesus. Ayan. So ito na, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Kasi alam po natin na pinili ng Diyos ang mga Israelites. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa pagbautismo. Kasi kung makita natin, doon nagpasimula kay Juan ang pagtungkol na pag-introduce ni Juan sa Panginoong Jesus. Hindi pa lumalabas ang Panginoong Jesus nung time na yun, pero nauna na si Juan. Kaya nga unang ipinagbuntis si Juan ni Elizabeth bago ang Panginoong Jesus 6 months later. Kasi pinaunang nagsasalita doon sa ilang itong si Juan, pagtalikuran nyo at pagsisihan ang inyong mga kasalanan at kayo'y magpabautismo, di ba? Bilang tanda ng inyong pagsisisi, dahil dadating ang aking kasunod na mas mahigit na may kapangyarihan sa kanya, na siya ang magbabautismo sa inyo sa apoy at espiritu, di ba? Malinaw. So, ito na nga, sabi dito, verse 38, alam ninyo ang mensahe tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyong pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem.
Kita po natin dito, alam natin, nung nandito ang Panginoong Jesus, 100% pure tao, pero sinasamahan siya ng Diyos. Amen? Kaya nagagawa niya ang lahat ng bagay dahil lagi siyang nakatuon sa Ama. At sinusunod niya lamang kung ano ang kalooban ng Ama. 39, saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila, siya ay ipinako nila sa krus, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. Hindi sa lahat ng tao kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na kasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Totoo po, nung pagbalik ng Panginoong Jesus after 3 days na nabuhay siya, hindi siya nagpakita sa lahat, kundi nagpakita lamang siya dito sa kanila na mga pinili bilang saksi na kasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ay itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Dito po malinaw yun nga, pagdating ng araw, ang pagbalik ng Panginoong Jesus, makikita siya ng lahat ng tao. Itong pagkabuhay na pinakita dito, yung pagkabuhay ng Panginoong Jesus after 3 days, pili lang po ang kanyang pinagpakitaan, ano? Ito lang mga pinili, itong mga apostol at mga kasamang kumain at uminom. Pero sa susunod yung second coming ni Christ, lahat ng tao ay makakakita sa kanya sa 4 na sulok ng sanlibutan. At pagbalik niyang yun, siya po ang magiging judge. Tulad ng sinasabi dito, ito sabi niya dito, siya, inatasan niya kaming mangaral sa mga taong magpapatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na magiging hukom sa mga buhay at mga patay. Which is, alam po natin sa second coming, unang bubuhayin ang mga patay and then susunod yung mga buhay at doon i-judge ng Diyos. Doon huhusgahan ng Diyos yung mga patay na muling bubuhayin. Ano ang ginagawa nila nung sila'y nabubuhay? At ito namang mga buhay, ano ang ginagawa nila? At doon tayo lahat huhusgahan ayon sa ating mga ginawa. Pero purihin ang Diyos na bago pa ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, tinuruan tayo ng tamang pagsamba, tinuruan tayo at kinahabagan upang sa kanyang pagbabalik mapanatili nating malinis at ang ating buhay ay maging karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng Diyos dahil ito na po ang final judgment. Amen? At sabi dito sa 43, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So makita po natin dito, sinusuyod ng Word of God ang bawat sulok, maging ito'y kataas-taasan, maging ito'y kapulong-pulungan, maging ibang lahi, anong kulay, anong bansa man yan, inaabot ng Word of God. Dahil sino man, ito po ang dito, binigyan ng kalayaan ng Diyos ang taong piliin at tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya ang ginagawa nitong mga apostol, mangaral ng salita ng Diyos. At yung mga tumanggap sa Panginoong Jesus, ito po ang sabi dito, ang sino man, ito yung tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag, ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Amen? So dito na sa last, ipinagkaloob ang Espiritu ng Santo sa mga hintil. Ipinagkaloob pati sa mga hintil. Kita nyo po, hintil, ibig sabihin, hindi mananampalataya. The same tayo, para tayong mga hintil nung panahon kasi hindi tayo mga Israelites. Pero pinatawad tayo ng Diyos at kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Sabi dito sa verse 14, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampatalang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu. Nagwonder yung mga Hudyo kasi akala nila sila lang, pero ipinagkaloob din sa mga hintil. Yung parihong Espiritong pinagkaloob sa kanila ay ibinigay din sa mga hintil. Dito po pinapatunay na patas ang Diyos, mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Mahal ng Diyos ang lahat. Kaya ang nais ng Diyos na sana ay lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Pero kaya nga lamang, yun lamang talaga ang tatanggap sa Kanya at mananampalataya ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
So verse 46, narinig nila ang mga ito at nagsalita sa iba't ibang wika at nagpuri sa Diyos, kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal sa na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili pasiran doon. Kita niyo po, walang itinatangi ang Diyos. Sino ka man, si anong klase man yan, tao man, anong klase mang tao yan, kinakahabagan ng Diyos ang taong nais niyang kahabagan. Kapag nakita ng Diyos ang puso ng tao, na ito'y may pusong naghahanap sa Kanya, kinakahabagan ng Diyos at Siya po ang gumagawa ng kaparaan upang lubos maintindihan ng tao kung papaano ang tamang pagsunod at pagsamba sa Kanya bilang isang Diyos. At yun po ang nangyari sa atin. Alam ng Diyos na mahal natin ang Diyos mula pa noon. Although marami tayong pagkakasala, although tayo naging masama, pero sa kaibuturan ng ating puso, alam ng Diyos na may pagkatakot tayo sa Kanya. Kaya ito tayo ngayon kinahabagan, i-direct tayo sa tamang daan sa pamamagitan ng Kanyang salita, at ngayon lubos nating nauunawaan kung gaano siya kadakila, at ganun po ang pinakita dito sa buhay nila Cornelio. Kinahabagan sila ng Diyos kahit sila ay mga Romano. Amen? So, purihin ang Diyos, dito po ako magtatapos. God bless everyone hanggang sa susunod. So bukas, chapter 10, 11, 12, diretso, chapter by chapter, and see you guys. See you po sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa next Sunday. Oh, by the way, sorry po, next Sunday, parang hindi ako makakapag-share ng next Sunday, pero itatry ko po, okay? But anyway, abangan nyo po sa susunod na linggo. Basta basahin at basahin chapter by chapter every day. Amen? God bless. Salamat po, Diyos, sa iyong kadakilaan. Salamat po, Madal na Espiritu Santo, sa kayong mga salita na nagpapaunawa sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. God bless. Bye-bye.